Hi mga ka-agri, welcome back again sa ating channel na Agriculture. Ayan. So magandang araw po sa ating lahat mga ka-agris. Bago po ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kamusta po tayo? I hope okay po tayong lahat. And yun po, muli naanyayahan ko po kayo na samahan ako na tumambay dito sa ating channel na Agriculture. So tara, pag-usapan po muli natin ang ating paboritong alaga, kundi ang crayfish. Ayan. So for today's video mga ka-agri, no, ito yung video natin ngayon is ito yung mga tanong at saka yung mga suggestions ng iba nating ka-agris dito na sinasuggest nila sa comment box. Ayan. So may ilan na nagsuggest na ay sabi na kung pwede ba akong magpakita ng kung paano yung hindi overfeed sa akin. Okay? Kung paano magpakain ng hindi overfeed. And then may nagtatanong sa akin kung paano yung aerator lang na walang filter. So ipapakita ko na po sa inyo mga ka-agris. Eto na po. So I hope nanonood po si Sir Garute 3402. Ayan. So paano ba yung pagbigas nun, sir? Po, so ito na po yung aquarium na may filter po. Wala po siyang aerator, sir. So, mga ka-agris, ito po yung setup ko na aquarium na walang filter po. So, mamaya-maya mga ka-agris, ipapakita ko naman sa inyo kung ano naman po yung itsura ng ref tub ko na walang filter, just aerator. Ayan po mga ka-agris, so di ba ang labo? Ang labo po ng itsura. So yan mga ka-agris, ang difference ng filter ang gamit at saka aerator ang gamit mga ka-agris is ayun na mas malinaw yung tubig sa aquarium na may filter mga ka-agris kasi una pinifilter niya yung mga maduduming pakalat-kalat sa tubig sa aquarium o kaya yung mga residue, yung mga tira-tira. Ayan. So, pero kung ano naman, yung aerator naman po ang gamit mga ka-agris. Ito po yung sa akin yung itsura niya po ha. Pero hindi ko po linalahat talaga mga ka-agris kasi may mga tayo dyan, may mga nagko-culture din ng crayfish na sobrang lilinis na mga tubig nila. So hindi ko rin alam talaga kung paano yung ginagawa nila. Pero sa akin po, I think normal lang naman sa tubig yun na may aerator, no? Kasi wala siyang filter. So at the same time, feeds din yung pinapakain ko. So yun. Next tayo. So problema ba to sa inyo mga ka-agris yung aerator nyo is natatanggal yung hose niya, no? Meron tayong ka-agris na ang problem niya is na detach yung hose nung kanyang aerator mga ka-agris. So sa akin po talaga, based on my experience, natanggalan na rin po ako ng hose. Kaya ang ginawa ko, yung maliit na alambre, binuhol ko dun sa pinakadulo ng aerator. And then tsaka ako hinigpitan para hindi talaga totally matanggal yung hose nung aerator mga ka-agris. So yan, tsaka para may iwasan din natin na mamatay yung mga alaga natin na crayfish. Okay? Ayun. So kung nakikita nyo naman po sa aking screen mga ka-agris, ito po yung binili ko sa Lazada na Tatay starter. Ano siya, PO3. So ang crude fat niya is ang crude protein niya is 44%. Ayan. So meron tayong ka-agris na nagre-request kung paano ba yung sakto. Depende po sa sakto natin mga ka-agris eh. Okay, so sa akin, ito po yung sakto ko po mga ka-agris, no? Kumukurot-kurot pa eh, no?
Ayan po mga kagris, tignan nyo po mabuti yung itsura ng tatay, no? Na feeds. Ayan, ganyan pa yung itsura niya po. Ayan. So, for now, papakita ko po sa inyo kung paano po ako magpakain ng sakto po, no? Ayan. Panoorin nyo po mga kagris. So, yun, pumipinch-pinch pa. Ayan. So, unang pinch, 1. Okay. Pangalawang pinch. Pangatlo. Okay. Pang-apat. So, dinidistribute ko po mga kagris, no? Okay. So, sa ano po, sa malaking ref tab ko po mga kagris is ano po, 4 na pinch lang po yung ano, yung linagay ko po. So, ganito naman po yung itsura niya kapag sa maliit po mga kagris. 2 pinch lang po yung gagawin ko po dito kasi kapag 2 pinch, ano na yun, napakarami na po mga kagris. Ayan. So yun po mga kagris, ganyan po ako magpakain ng aking mga craylings po, no. Tinesting ko na rin po yung feeds na tatay, and ang observation ko naman po sa feeds ng tatay po is yun nga, pagkalubog hindi siya kaagad na na de-dissolve din, pero halos matagal bago siya yung matunaw talaga. Talagang lalambot muna siya ng 24 hours, parang ganun. So yun mga kagris, ganyan yung itsura niya kapag 2 pinch po, no. So sa 2 pinch parang napakarami na po nang nailagay natin. Tingnan nyo naman po yung mga craylings natin na I think maka 5 kain lang sila ng isa ng feeds na yan is busog na sila, no. So yan mga kagris, ganyan po ako magpakain po. So yun mga kagris, may superfood po tayo ulit. Ayan. So may bago tayong iti-testing mga kagris. Ano kaya itong superfood na to, no? So kung nakikita nyo po mga kagris, karne po ng baboy. Ayan po, so puslit lang po ito sa rep po namin. Ayun, wag na lang po kayo maingay, no? So puslit po ito sa rep, isang slice lang naman. And so tinesting ko po mga kagris, no? Kasi syempre dahil naisip natin na itong mga craylings nga natin na to is ano siya, tawag dito, mahilig din sa mga karne-karne, no? So ano rin to, dagdag protein din to sa kanila, no? So binigyan ko sila nito. Yun lang ang advice ko lang sa inyo, kung gagawa kayo nito, wag masyadong marami mga kagris, lalo na kung sa craylings, kasi hindi naman nila agad yan mauubos. Yung isang cut lang or isang slice lang ng meat is sobrang napakarami na po yun sa kanila po. And so wag po kayong maghuhulog ng isang quarter leg po dyan, ha? sa mga craylings nyo po. So baka hindi nila maubos at dumumi lang po yung aquarium nyo po. Ayun. Pero nasa sa inyo rin po yan mga kagris po. Pero ayun, isa sa mga ipapakita ko sa inyo is naglagay din ako ng karne ng baboy, no. Trinay ko lang na ipakain sa kanila kung kakainin nila. So yun, eto na nga guys, may sumisipat-sipat na. So ina-absorb pa niya kung anong hinulog ko. Pero tingin ko may idea na siya. Kasi ano yan amoy na amoy naman yung niyan, yung dugo niyan. So ayan. Inaano niya na, iniispatan na niya mga kagris. So kayo na po bahala tumansya kung gaano po karami ang ipapakain nyo pong karne sa mga craylings nyo po. Basta as long as na mauubos nila yung ipapakain nyo po mga kagris. Or else kung mag-over
kayo ng drop sa inyong mga aquarium, yun nga po magiging resulta niyan. Magano po yan, magdudumi po mga ka-agris. Ayun po. So yun mga ka-agris, as you can see na nag-a-attract na ng krayllings yung drinap ko na karne ng baboy, no. Ayan. So dapat kapag nagda-drop din pala kayo ng mga ganitong klase ng karne mga ka-agris, is dapat hugasan nyo ng maigi para yung halos matanggal na yung dugo, para hindi siya dumumi at lumansa yung inyong mga tubig. Ayun. So kung nakikita nyo po, may humatak pa ilalim. So naglagay po ako ng mga slice ng baboy dyan. Yung isa hinatak na po paloob. So ayun na, sinolo na niya. So yun mga ka-agris, I hope nakatulong po sa inyo ang video na to. Maliit na bagay, pero malaki naman po yung importansya, no? So yun, sa mga ka-agris natin dyan, gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung mga bagay na ginagawa ko, no? Para may basis din po kayo, reference din po kung okay ba yung ganitong idea or ganitong paraan, no? So yun, I hope nakatulong sa inyo, lalo na yung sa may aerator, kasi nagiging problema ko yung sa aerator mga ka-agris. Last time natanggalan din talaga ako ng hose, and yun nga, nawalan sila ng oxygen, no. So ang ginawa ng mga krayllings natin mga ka-agris is yung umakyat na sila dun sa suksukan ng divider ng bakal ng ref. So yun, ano daw. So yun, umakyat sila doon, tapos doon na sila kumuha ng oxygen nila. So inahon na nila yung sarili nila, yan, para magkaroon sila ng oxygen. Yan. So yun naman, actually may nagtatanong din po na ka-agris natin kung pwede ba na walang aerator sa aquarium, no, sa mga krayllings, no. Actually po, hindi ko pa po natatry na walang aerator yung alaga akong crayfish po mga ka-agris, no. May mga nagsasabi na ang dapat gawin is babaan yung tubig, tapos lagyan ng tungtungan, and yung mga crayfish nga natin is aahon sila, tapos para makasagap din sila ng oxygen, no. So may iba rin na ganun yung ginagawa, pero ako talaga mga ka-agris, to be honest, kung ako tatanungin nyo talaga is siguro mas okay na lagyan nyo na lang po ng aerator, no, para mas safe yung inyong mga alaga po, no. Kasi kung ako kasi mga ka-agris is wala pa pong experience, or hindi ko pa po siya pinag-experimentohan yung ganong stage po, no, na wala talaga totally yung aerator. Kasi ayun nga, pero dadating din tayo sa time na gagawin din natin yan. Sige, i-document din natin yan mga ka-agris. Ayun, pero for this time mga ka-agris, I would suggest na doon muna tayo sa safe na technique, which is yung maglagay muna kayo ng aerator sa inyong mga aquarium or water filter. Ayan, so ganun muna yung mga gawin nyo mga ka-agris. Doon muna tayo sa safe side po, no. So mahirap pong gumawa ng mga bagay na hindi pa natin nararanasan, tapos ayun, possible talaga na pwedeng magresulta yun ng failures, no. Ay ganun. Hugot. Ayan. So yung mga ka-agris, hindi ko muna sa inyo i-recommend yung no water aerator. I know na marami sa ating mga ka-agris na gusto makatipid, no, yung wala talaga, as in talagang zero electricity po, no. So
ano muna, yung iba kasi nagdi-DIY eh. So manood na lang po kayo sa YouTube ng mga DIY po na ano na pwedeng maging aerator, no, improvised aerator, no, yung para makapag-create ng bubbles dun sa tubig para magkaroon ng oxygen dun sa inyong mga aquarium. Pero yun po mga ka-agris, hindi ko po muna isa-suggest yung no aerator po. Mag-stick muna kayo dun sa sa aerator or water filter po. So yan mga ka-agris, pag-usapan naman po natin, no, yung pagkakaparehas ng water filter at saka ng aerator. Ayan. So sa water filter at saka aerator mga ka-agris, talagang pagkakaparehas po nila is nagke-create po sila ng bubbles po, no, lalo na kung malakas yung mga aerators nyo at saka yung filter nyo po, no. Etong bubbles na to, ito po yung nagsisilbing oxygen po ng mga alaga nating isda, ng mga alaga natin na krayllings, ayan. So ang purpose po ng mga bubbles na yon is po siya, nagbibigay po siya ng oxygen sa ating mga alaga mga ka-agris. So yun po yung pagkakaparehas po nila. Yun nga lang, ang pinagkaiba nila is yung water filter, sinasala niya yung mga dumi ng aquarium nyo. Pero yung aerator naman is yun lang, more on oxygen lang po siya mga ka-agris. So yun lamang po mga ka-agris, that's it na po, and I hope may natutunan po kayong lahat. Please comment down below po kung ano po yung mga suggestion nyo pa, mga tips and recommended na pag-usapan, no. So maraming salamat po mga ka-agris at sinamahan nyo po akong muling tumambay dito sa ating channel na Agriculture, and nice ko pong i-welcome sa inyo yung mga bago nating ka-agris dyan. Welcome po sa ating channel. Ayan, so lumalaki na po ang ating communities. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe and sa mga hindi nakasubscribe pero tumambay sa aking channel at nanood. Maraming salamat po, and God bless po sa inyong lahat. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga ka-agris. Kita-kits next time mga ka-agris. Thank you so much. Ingat po kayo lagi. Bye!